Good morning mga Lodi, eto bagong-bagong balita. About ito sa FTX at yung mga kalyado niya, mga company na kung saan may possibility mababankrupt. Kasi alam ko marami sa atin, mga Pinoy ata na naka-invest sa Solana. Ako personally, hindi ko na tinake yung Solana. Kung saan ako nag-invest is nasa Cardano. Okay, nakita niyo dito yung tweet na to, Crypto Banter. Solana had 3 big drivers tumutulong sa Solana ecosystem. Ito yung multi-coin capital, ito yung SBF and FTX, yung nag-collapse ngayon, at yung Jump Capital. Ngayon, wag na nating pag-usapan itong SBF and FTX kasi nag-collapse na yan. Wala na yan. Okay, ngayon, dito tayo sa multi-coin tapos papunta tayo sa Jump Capital. So, ang multi-coin ay isang investment firm na kung saan nakafocus sila sa cryptocurrency. Ngayon, sinabi ko kanina na isa silang big player sa Solana ecosystem. Makikita mo yung portfolio nila dito at kasali dyan ang Solana. Ayan. Okay, marami pa silang mga project na kung saan nasa portfolio nila. Pero mag-focus tayo dito sa Solana kasi nga, itong multi-coin firm na ito ay malapit na ding mabankrupt kasi ang nangyari dito is ang laki ng kanyang asset na nakalagay dun sa FTX. Multi-coin capital has had too many assets on FTX and foresees many trading firms to be wiped out and shut down. Nasabi din to ng multi-coin na marami, okay, hindi lamang siya ang nagsabi, pati yung nag-resign na CEO ng FTX, sabi niya marami ding mga crypto exchanges na kung saan ma-wipe out or mag-shut down. Ngayon, eto na, nagsasalita na naman itong multi-coin capital. Nakikita nila na kung saan maraming mga trading firms na mawa-wipe out sa darating na araw, darating na buwan. Kaya no, more pain ahead. Multi-coin says crypto market won't turn around anytime. May mga nagtatanong ka sa akin na ito na ba, Lodi, yung time na mag-invest? Medyo mahirap pa eh. Kasi tignan natin kung ano yung galaw ng market. Kasi nga, eto, ang mga nagsasabi dito ay yung mga venture capital na, mga investment firm na. Eto yung CEO ng Multicoin. Sabi, they made lavish real estate and automobile purchases and have failed to return necessary dollar to LPs for tax obligation. So at this point, just the Solana tokens at Multicoin capital were worth 5 billion, 5 plus billion. So naibenta nila yon. And idinadump nila karamihan sa mga altcoins na hawak nila. May possibility na ang Solana ay talagang makakaramdam ng sakit. Mas masakit pa ngayon. Yung status ng Solana ngayon is nasa $13. So mag-expect pa tayo kasi ito ay mga rumors pa lang. Pero dyan nag-start lahat. Okay? At nakikita na meron silang mga ebidensya dito sa tweet. Pagbasahin mo, makikita mo dito yung kakaibang nangyayari. So ngayon, ito na naman. Itong Jump Capital. Tawag sa kanya is Jump Crypto. May mga sabi-sabi, gano'n naman. Kasi yun ang unang mangyayari. May nagsasabi, pag nalaman mo na may sinasabi sila na ganito, dapat alam mo nang gagawin mo. Tapos pag lumabas na sa news, late ka na doon. So pag sinasabi pa lang na rumor, may sabi-sabi lang na ganito ang nangyayari, then i-take advantage mo yun at gumalaw ka. Ngayon dito, may nagsasabi na ang Jump Crypto ay mag-stop ng kanilang operations dahil sa kanilang exposure dito sa FTX. Baka ang daming nailagay na investment sa FTX na hindi nila nakuha. Ngayon, dinideny nila yun. Normal sa mga projects yan. Okay, na-deny muna tapos after nun, withdraw and then collapse. Ang Jump Crypto ay isang big player ng Solana ecosystem na kung saan sumusupport dun sa Pyth Oracle or yung Pyth Network and Wormhole Cross-Chain Bridge. Sila yung nag-bail out sa Wormhole dati na naalala nyo na hack ng over 320 million. So, eto yung website ng Jump Crypto. Ngayon makita nyo dito, yung nakalagay sa portfolio nila is kasali pa rin itong Solana. Kung bakit nating tignan ng Solana? Kasi nga, ang malalaking players nila na FTX ay bumagsak na. Ngayon, nababali-balita na naman na itong dalawa, Jump Crypto, ay parang magsisis ng operation or mag-stop sa operation. Tapos yung Multicoin Capital naman is nag-start na siyang i-withdraw lahat ng kanyang mga asset or convert yung mga altcoins siya. Nagda-dump na sila, including Solana. Kaya ang problema dito ngayon, maiwan yung Solana ecosystem. So anong expect mo sa Solana ecosystem kung mangyaring ganun? So maapektuhan sila. Kasi ang Solana din, malaki din exposure niya dito sa FTX. At ito yung sinasabi ni Nicholas dun sa video niya na ito yung nangyari yun sa crypto eh. Andyan na yung token, na-create na yung token. Nagkaroon sila ng initial offering, tapos pumasok yung mga venture capital, binili nila ng pinakamura dahil sa mga venture capital. Sobrang tumaas ng valuation ng isang project na kahit walang utility
Literally, tignan nyo ang effect pag ang isang project ay dinapuan or sinuportahan ng mga venture capital, kasi once nagkaroon ng crisis, sila ang unang lalabas at yung mga retail investors, sila ang maiwan. Ulitin natin, itong mga venture capital na mga to, sabi ni yung CEO ng Cardano, binili nila yung token na yan na napakababa. Tapos ikaw, bumili ka ng $5, bumagsak ng $1, ibenta pa rin nila, meron pa rin silang kita. Yan yung problema yun dito sa mga venture capital. So yan lang, Malodi. Ko si Trogi, and thank you so much for watching. Bye.